Ngayon pong gabing ito, atin pong ika-anim na araw na ng ating gawain. Napakabilis po talaga ng araw sapagkat 6 na araw na kaagad. Pwede ko bang makita yung wala pang absent? Straight 6 days. Grabe. Palakpakan po natin ang Diyos lang. Yung mga naman po, may absent na huwag po kayong malungkot sapagkat ang effort po natin ay talagang nakikita naman po ng Panginoon. Alam po ng Panginoon yan. Maaari namang hindi namin kayo kasama dito, pero kami po ako po mismo ay naniniwala na sana naman po nakasama namin kayo sa pananalangin. Kasi ito ay 21 araw ng pananalangin at pag-aayuno. I want to repeat, hindi lang po dito sa church, every 6 o'clock to 7 o'clock tayo nag-pray. Ito ay 21 days of prayer and fasting. So umaasa ako umaasa na magmula pa ng umaga ay ang buhay mo natin ay puro panalangin na. Bumubugol po tayo ng mas mahabang oras sa pananalangin kaysa sa ating mga nakasanayan na sa 21 araw po ito. Kaya pagdating po natin dito, sinasummarize na lang natin, nag-iipon-ipon natin ang lahat ng ating mga naging panalangin at dinadala sa Diyos. We unite in prayer every 6 o'clock. Pero yung panalangin yung ginagawa natin, dapat sa bahay, ay ginagawa na natin talaga yan. Kasama po siyempre ang pag-aaral ng salita ng Diyos. God, prayer and word, dapat magkakumbay ang dalawa. Gawin pong gawin ito, ikilalanan natin muli ang ating Panginoon sa isa ng pangalan. Nagsabi ko kahapon sa inyo, in advance ko na. Actually mo yung mga kanta natin kanina, kung mapapansin ninyo, hindi ako po mismo, ngayon ko lang araw na ito nakakinggan. Kasi yung ating pong mga worship leader ay kanina lang nila sinabi. Pero ito po'y patungkol sa pag-aaralan kasi natin ngayon. Ang kanta ko natin, You Are the God Who Sees. Yung dalawang kantang yan, ganun lang umikot ang lyrics. Kasi kung pag-aaralan natin ngayon, ay ang Diyos bilang ating El Roi. Ewan ko kung paano niyo po pronounce yan, ang iba El Roi. Pero ang talaga daw pronunciation is El Roi. El Roi. So, kikilalanan naman natin ang ating Panginoon ngayon bilang ating El Roi. O El Roi. Ang ibig kong sabihin ng El Roi o El Roi ay the God who sees. Ang Diyos na nakakakita sa akin at sa lahat ng bagay. Sige, mag-flash na. Sige. Ang ibig sabihin mo ng L ay, medyo tatanungin ko kayo para malaman ko kung nakikinig naman tayo. Inuulit-ulit ko yan. Ang L ay, ang ibig sabihin ay God, pangalan ng Diyos. Ang Roy, R-O-I, ang ibig sabihin, ito po'y salitang Hebreo, ang ibig sabihin, it has connection to the word sight, paningin, to see, parang kung ganyan. It is connected to those words. It is connected to our eyes. Yung sabihin mo ng salitang Roy. Kaya pag pinagsama mo ang L at saka Roy, ang lalabas na kahulugan ay ang Diyos na nakakakita. Nakakakita sa lahat ng bagay. Ang ating hong mga physical na mata, ang tao ginawa ng Diyos na we have this ability to see. Ang tao ho, ginawa ng Diyos, we have this ability to see. Binigay mo ng Diyos sa atin yan. Ang tao nakakakita talaga. Pero kung mapapansin po ninyo, ang ating hong mga mata ay limitado. Sino ho dito yung walang limit ang mata? Merong limit ang mata. Iba po sa atin ngayon. Kung makikita ninyo sa room na ito, sa kwartong ito, masalamin na. Kasi lumilitaw talaga na ang ating mata ay hindi naman talaga perfecto. May mga limits yan. At dahil may limitasyon ang ating mata, kaya na-invento ko ang mga iba't ibang bagay. Kagaya ko ng teleskopyo, sapagat ang ating mata ay sadyang mayroon lamang layo
certain distance ang pwede mong tignan pa ng malinaw. Kaya nga ho, dahil doon sa limitasyon na yan, ang tao ay gumawa ng iba't ibang mga kagamitan para ho ma-enhance ang our ability to see. Kagaya nga ako ng teleskopyo ang internet. Ngayon, pag ginamit mo yan, may enhance ang ability mo. Ang mata mo, makakakita ng mga bagay na hindi normal na nakikita. Another thing is yung atin hong mga tinatawag na microscope. Na-invento din ho ng tao yan. Sapagkat ang normal, hindi nakakakita ang mata natin pag sobrang liit na ang mga bagay. Nakukuha ninyo, may limitasyon talaga ang mata. May mga bagay na hindi mo makikita kung hindi ka gagamit ng microscope. Kasi kung ang ating mata ay talagang may limitasyon. May mga bagay na hindi natin kayang tignan at makita. Ang sabi ko ng Biblia rin, there are things that are unseen na kinreate ng Diyos, kagaya ko ng mga anghel, ng mga spirito, ng mga talatang ating bubuksan ngayon. Bibilisan na po natin ito sapagkat magpo-focus tayo sa isang talata, yung unang-unang talata na ginamit ang salitang El Roi sa Biblia. Pero magbubukas po tayo ng mga ilang talata muna para ipahayag po sa inyo na talagang ang mata ng Diyos ay iba sa ating paningin. Unang-una, pag sinabing El Roi, it means God sees every place. Pagkatatandaan po natin yan, ang Diyos nakikita ang lahat ng lugar. Nakikita po tayo ngayon sa Pilipinas ng Diyos. At the same time, nakikita din niya ang mga taong sumasamba sa Kanya doon sa Amerika, doon sa Africa, at kahit sa ang lugar sa mundo. Ang ibig kong sabihin, nababantayan ng Diyos ang langit at ang lupa ng sabay sa parehong panahon. Ganon ho katindi ang Kanyang paningin. Ganon katindi ang Kanyang paningin. God sees every place. Yan ho ay malinaw na nakasaad sa aklat ho ng Kawikaan. Proverbs 15 verse 3. Bibilisan ko lang po ito. Sulat nyo ho kung para ho mabasa ninyo mamaya sa inyong mga tahanan. The eyes of the Lord are in every place. Yan ang sabi ko ng Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord is in every place. Pangalawa, pag sinabi kong El Roi, ang ibig sabihin, God sees everything. Yung una, God sees every place. Pangalawa, God sees everything. Yan ho'y nakasaad sa aklat ho ng Hebreo, chapter 4, verse 13. And there is no creature hidden from His sight. Sa Tagalog ho, walang nilalang ang pwedeng magtago sa kanyang mata. Yan ho ang Diyos na ating sinasamba. But all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. Ang lahat daw ho ay lantad sa paningin ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pangatlo, pag sinabi ho natin El Roi, it means God sees our every action. Nakikita ho ng Diyos ang lahat ng ating kilos at gawa. Alam ho ba ninyo na walang isang bagay kang ginawa na hindi nakita ng Diyos? Marami hong mga bagay tayong ginagawa, akala mo ikaw lang nakakaalam. Alam mo ho yan. Sigurado ho ako ang bawat isang narito ay mayroong sekreto sa kanyang buhay. Meron ho ba kayong sekreto sa inyong buhay? Isipin ho ninyo. Ito pong ilan diling ginawa, akala mo lang may natin. Tapumahin ka. Pero nahihiya kang sabihin sapagkat tunay ng nakakahiya naman yung ginawa mo. Pero pilit natin ditong itinatago. Ang totoo ho nito, maraming mga bagay na ginawa natin na ayaw natin ipahayag. Gusto natin itago. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang lahat ng iyong ginawa, akala mo man walang nakakita, pero totoo meron. Ang Diyos parating witness. Ang Diyos parating witness. Sapagkat nakikita daw po ng Diyos ang lahat ng ating kilos. Yan ang nakasaad sa aklat ng Kawikaan, chapter 5, verse 21. Proverbs 5:21. For the ways of men are before the eyes of the Lord. Ang lakad daw po, ang gawa ng tao ay lantad sa paningin ng Diyos. And He watches all His paths. Ang lahat ng ways at paths ng tao na kanyang tinatahak, ang sabi mo ng Bible, nakikita
nakikita lahat yan ng Diyos. Pero hindi lang basta kilos ang tinitignan ng Diyos, sapagkat nakikita din po niya ang ating puso. Nakikita po niya ang ating puso. Ang sabi po ng Bible, in 1 Samuel chapter 16, verse 7, malinaw po yan. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan ho'y malinaw na sinasabi ng Biblia. Pag tinignan niya ang tao, hindi lang gawa ang tinitignan ng Diyos, kasabay din nito ang puso niya. Pakinggan mo ninyo ako. Magkakonekta dapat ang gawa at ang puso. Lagi mo ninyong tandaan yan. Walang kwenta ang gawa kung hindi kasama ang puso. Ulitin ko ho. Ang gawa mong mabuti na hindi kasama ang puso, walang kwenta yan sa Diyos. Sapagkat ang magsasabi pa rin kung kalugod-lugod yan sa mata ng Diyos ay ang estado ng iyong puso. Maaari ho kasi gumawa ka ng mabuti. Pero ang sinasabi ko ng Biblia, hindi lang yung gawa mo ang tinitignan ng Diyos. Sapagkat tinitignan din niya ang puso mo habang ginagawa mo yung gawa mo. Nakita ko ba rin? Nakuha ko ba ninyo? So ang mata ko ng Diyos, talagang makapangyarihan. Nakikita lahat. Walang pwedeng itago sa Kanya. And then God sees both good and bad. Yan ho ang sinasabi din ng aklat ng Kawikaan, chapter 15, verse 3. The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Ang Diyos daw ho ay nanonood. He is watching the evil and the good. Ang lahat daw ho ng masama at ang lahat ng mabuti ay pinapanood niya. Ito ho ang sinasabi ng Biblia. Alam mo ninyo, pag nanonood ako ng telebisyon, lalong-lalo na yung mga malulungkot kong balita na ang mga Kristiyano ay talaga naman kung pinapatay, pinahihirapan sa ibang lugar. Minsan ko, tinanong ko ang Diyos na isip ko. Sabi ko, kung bang, marami ko kasing tao ang nagtatanong na nasaan ba ang Diyos nang pugutan sila. Noon nung ako'y bata pa, ganyan din mo ang aking tanong. Tinatanong ko parati ang Diyos, kung pa rin niya kaya, Lord, din ang mangyari ng mga kanina. Kasi sigurado naman ako kung gusto niyang pigilan, mapipigilan niya. Sabi na nga, kaya ako tuloy ang sabi ng marami, parang hindi ata nakatingin ng Diyos, hindi ata nanunood ang Diyos, hindi ata alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Yan ho ang isipan ng marami. Pero sinasabi ho ng Biblia, nakikita daw po ng Diyos ang lahat. Pati ang mga gawa, ang mga masasama, nakikita ko ng Diyos yan. Pag nagbabasa po ako ng Biblia, kahit si David, sinusulat yan. Minsan nagtanong din si David sa Diyos, sa aklat ng awit, bakit daw ho nagpa-prosper ang mga wicked? Hindi ba daw nakikita ng Diyos ang mga ginagawa nilang kasalanan? Bakit sila pa ang yumayaman? Samantala ng mga matutuwid ay para bagang napang-iiwanan. Meron mo ba kayong mga tanong na ganyan? Well, ang sagot ko, hindi ko rin alam. Pero isa lamang ko ang masasabi ko dyan. Ang lahat ay nagkakalakip-lakip ayon sa ikabubuti ng lahat ng kanyang mga anak. Hindi man natin naiintindihan ngayon, pero sinasabi ko ng Biblia, it comforts me to know na sinasabi pala ng Biblia, nakita pala ng Diyos ang lahat. At alam po ninyo ang karakter ng Diyos. Nang sabi ng Bible, nasa Kanya ang paghihiganti. The vengeance is on the hands of the Lord, hindi po sa kamay natin. Kaya nga rest assured po tayo, ang mga masasama, ang mga wicked, ang lahat ng evil deeds na ginawa nila, hindi mo na kailangan pang gumanti. Sapagkat pagbabayaran ng tao ang lahat ng kanyang ginawa, masama man o mabuti sa takdang panahon. Sapagkat walang pwedeng mag-deny, walang pwedeng, magpaali, sapagkat nakita lahat ng Diyos ang lahat ng ginawa. Yan ho ang Diyos nating si El Roy. Pero mag-focus po tayo ngayong gabing ito sa unang pagkabanggit ng El Roy
o El Roi sa Biblia. Yan ho'y sa aklat ng Genesis. In Genesis chapter 16, verse 13. Ganito ho ang nakasulat, she gave his name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. In-underline ko yung you are the God who sees me. Yung God who sees me po dyan. Tapos yung bandang last part ng verse na yan, may nakasulat pang, the one who sees me. Ang translation po niyan sa original Hebrew text ay El Roi, the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. Pag pinasa po niyo yan sa Tagalog, ganitong mababasa po ninyo. Kaya nasabi ni Hagar, yung humshi dyan, ang nagsabi niyan ay isang babae na naggaganang Hagar. Mamaya ko, i-explain natin yan kung sino si Hagar. Ang sabi ko ng verse na iyan sa Tagalog, kaya nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin? At hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Man, ganoon ang plano ng Diyos. Pinangunahin nila ang Diyos. Ang nangyari ho'y nagbuntis nga si Hagar. At alam mo ba ninyo, jealousy comes in. Nang nagbuntis na po si Hagar, siyempre ho, buntis. At dinadala niya ang anak ni Abraham. Ang nangyari ho'y, ang attention ngayon ni Abraham ay napunta kay Hagar. Ang pag-iingat, ang atensyon, ang pagkalinga, hindi na siya naging alipin ngayon sapagkat dinadala nga ng anak ni Abraham. Pumasok po ang selos kay Sarah at nagselos siya ng gusto. Hanggang sa sinabi ng Biblia, ang lahat ng pang-aalipusta, ang lahat daw po ng pagtrato ng masama, ginawa ng lahat. Umuwayo po, ang giligiyot, sa yakapit ni Hagar. Kaya nga naman ko, sa sobrang sakit na siguro ng pakiramdam ni Hagar, feeling na unang-una nagapit siya, tapos minamaltrato siya ngayon. Alam po ninyo ang nangyari, napalayas po nila si Hagar. Hindi nila pinalayas, pero si Hagar mismo nagdesisyon na umalis sa poder ni Abraham. Isipin mo ninyo ang kanyang sitwasyon. Siya'y lumayas, siya ko'y naglalakbay ngayon sa disyerto, sa ilang, ng mag-isa at buntis. Hindi ko ho alam ang pakiramdam ng isang buntis sapagkat ako po'y lalaki. Pero nakikita ko ho ang pag-aalagang ginagawa ng mga tao sa mga buntis. Sasakay nga ng jeep, yung una pa sila eh. Ingat na ingat ang lahat ng tao pag buntis ang nasa harapan. Pero tignan ho ninyo si Hagar, ang ganyang sitwasyon. Siya ko'y buntis. Tapos kung siya'y naglalakad at naglalakbay sa ilang ng mag-isa, ang isip ko niya, iniwan na siya ng lahat ng tao, maging ang Diyos, iniwan na siya. Pero dyan po, dun sa binasa namin in Genesis chapter 16, alam mo ba ninyo, sa gitna ng hinagpis, in Hagar's darkest moment, nagpakita ang Diyos sa kanya. Kaya nga kung nasabi ni Hagar yan, I saw the Lord, the God who sees me. Yan ang sabi ni Hagar. Ang sabi ko ni Hagar, nakita daw niya ang Diyos na nakakakita pa pala sa kanya. Sa pag-aakala mo niyang iniwan na siya ng lahat, ipinakita ko ng Diyos sa kanya na hindi pala nawala ang paningin ng Diyos sa kanya. Sino ho dito yung nakaranas na ng ganyan? Parang pinag-iwanan ka. You are in your darkest moments. Wala ka nang masandalan. Lahat ay minamaltrato ka siguro. Wala ka namang ginagawa. Pero parang napakabigat ng iyong sitwasyon. Maaari ho mga ilan siguro sa inyo ngayon ay ang feeling ninyo hindi kayo nakikita ng Diyos. Tatanong siguro ng iba, may kita ako siguro sa inyong isipan na talaga bang nakikita ng Diyos ang aking pinagdadaanan? Maybe this message is for you. Alam mo ninyo ngayong gabi ito, ang Diyos natin ay El Roi, nakikita natin. At hindi ko yan magtatagal. Ang lahat mo ng bagyo, walang nananatili. Lahat ng bagyo lumilipas. Darating mo ang araw, ipapakita sa iyo ng Diyos na nakita niya lahat ng iyong paghihirap. At napakasarap ng pakiramdam pag ang Diyos ang pumunas ng iyong luha. Minsan naghahanap po tayo ng ibang pupunas ng luha. Pero napakasarap malaman na balang araw ang Diyos ang gagawa niya. At marirealize mo,
Hindi ka pala niya iniwan. Ang kanya po palang mata ay hindi humiwalay sa iyo. May verse sa Bible at sabi niya sa ating mga anak niya, we are the apple of His eye. So, tayo daw po ang sentro ng kanyang paningin. Ewan ko, pero binasa ko dati yan, nakalimutan ko na lang kung anong part ng mata. May tinatawag daw kung apple of the eye. May part ng mata na tinatawag din nilang apple ng mata. Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong parte yan. Pero yun daw po ay parang nasa sentro ata ng mata. Ibig sabihin, yun daw tayo sa paningin ng Panginoon. Dalawang bagay ko bago tayo manalangin. Pag sinabi mong Elroy, dalawang bagay ang dapat mong malaman at maramdaman. Unang-una, pag sinasabi mong Elroy para sa akin, pag naaalala ko muna ang ating Diyos ay Elroy, ang ating Diyos ay nakikita ang lahat. Unang-una kong dumarating sa akin, it comforts me to know. Unang-una nagbibigay ng comfort sa akin. Bakit comfort? Kasi pag sinabing Elroy, nalalaman natin ang lahat pala ng pagluha mo nakita ng Diyos. Ang lahat pala ng pag-aalipin sa iyo at paggawa nila ng masama sa iyo. Ang lahat mo pala ng mga sinabi nilang masakit sa iyo. Ang lahat ng iyong hinagpis. Ang lahat ng iyong pag-iyak. Nakita pala ng Diyos lahat. Yan ko'y nagbibigay ng comfort ngayon sa atin. Pero pangalawa, kailangan ko na pag sinabing Elroy naman sa akin, nagbibigay din sa akin ng warning. Bukod sa comfort, ang nadarama ko'y warning. Bakit warning? Sapagkat pag sinabi kasing ang Diyos, nakikita niya lahat. Ang ibig sabihin, hindi lang yung luha mong nakita niya, pati yung kasalanan ginawa mong mag-isa. Nakita niya. Lahat ng ginawa mong sikreto, nakita niya. Ang ibig ko sabihin, wala ka palang pwedeng maitago sa Kanya. The next time na mag-attempt ka na gumawa ng isang kasalanan, at ang sinasabi sa iyo ng diablo, okay lang gawin yan, wala namang nakakakita. Ang akin kong panalangin, maalala mong bigla ang pangalan ng Diyos na Elroy. Sapagkat sasabihin sa iyo ng diablo, wala namang makakakita. Pero ang Diyos natin, tandaan mo natin, nakikita niya lahat. Meron po akong kwento na paborito. Ito na ako magtatapos. Ilang beses ko na rin siguro kinuwento ko sa inyo. Pero ito akong merong isang tao na niloob ng Diyos na bisitahin niya. Co-convert ko na lang po pala sa isang tanong. Halimbawa po, kayo, sinabihan kayo ng Diyos na bukas, alas 8 ng umaga, kakatok siya sa iyong tahanan at bibisita siya sa iyo at sasamahan ka ng buong araw. Ayan. Kung yan po ang senaryo, halimbawa, sasabihan ka ng Diyos ngayon na bukas daw ng alas 8 ng umaga, ang Diyos ay kakatok sa iyong pinto ng bahay at sasamahan ka niya buong araw. Ano kung unang-unang gagawin mo? Isipin mo natin yan. Anong unang-unang gagawin po ninyo? Meron po ba kayong itatago? Yung mga nakalagay po sa sala ninyo, may itatago po ba kayo? Meron po ba kayong itatapon? Maglilinis po ba kayo ng hindi oras? Ano po kaya? Sa mga young people, magagawin ninyo? Ilinisin mo yung kwarto mo, baka pumasok sa Jesus. Buburahin mo ang history ng computer ninyo. Baka makita ni Jesus ang lahat. Ano kung gagawin mo ninyo? Pagpasok pa lang niya, medyo problema na sa marami. Matatalanta na mo siguro. Ang sabi mo po ni Jesus, sasamahan ka niya buong araw. Naku, lagot. Papasok mo ngayon sa trabaho, sasakay ka ng jeep. Kasama mo si Jesus. Ano kung kaya ang gagawin mo? Bigla nakita mo ninyo yung matagal mo ng kaibigan na alam ang lahat sa iyo. Naku,
Magsasalita ka ko kaya ng normal? O iisipin mo muna lahat ng sasabihin mo, pwede kayo magsabihan na eh. Pwede kayo magsabihan na eh. Kung bubuksan mo ninyo ang TV ninyo, bubuksan nyo kaya? Panonoorin mo ba natin kaya ang lahat ng pinapanood mong normal? E nandiyan ang Diyos, kasama mo. Pagpasok mo po sa trabaho, malilate ka kaya katulad ng normal lang. Siyempre, hindi ka na magpapalit ngayon. Nakita mo ninyo, napakaraming pagbabago. Nakita mo nanay mo, sasagutin mo ba? Hindi. Hindi ka na nga niya kailangan utusan pa siguro maghugas ng pinggan, maghuhugas ka na. May pakita lang sa Diyos na masipag ka. Ang lahat mo'y magbabago, lahat ng iyong gawa. Kung kasama mo ang Diyos. Pero, tagal na mo natin yung kung. Paano kung ngayong gabing ito sabihin ko sa inyo na kanina lang, alas 8 ng umaga, kasama mo naman talaga ang Diyos. Binuksan mo ang TV mo kanina, kasama mo naman ang Diyos ng noon. Pero bakit? Hindi mo siya nakikita ngayon. Pero bakit hindi ka nahihiya? Pero nakikita ka naman niya. Pareho lang naman ang senaryo. Ba't marinig ka mo, paghahakit may kay mata mo. Pero ba't ang may hakit niya kang marinig? Bakit gagawin mo yun? Kung bibisita siya. Eh, lagi naman siyang nasa bahay mo kasama. Yun ho ang nais ko hong iwanan sa inyo ngayong gabi ito. Ang ating pong Diyos ay El Roy. Paano ko ba sasabihin ng mas magandang pagkasabi? Hindi mo siya nakikita, ay hindi ka na nakikita. Para kung tayong bata, wala pong paglumatara yung sarili tao. Ang mga bata ko kasi ganito yan. Pag nagtatago, kunwari, pag hindi niya na nakikita yung tao, akala niya nakatago na siya. Kung mapapansin po ninyo ang mga bata, kung saling ulaw, magkulog-ula, buntok mo. Akala ngayon nila, hindi na sila nakikita. Kasi kung akala ng bata, dahil hindi niya siya nakikita, hindi niya rin siya nakikita. Ganun ho ang isipan ng bata. Akala ngayon ng bata, halimbawa may isang poste dito sa alam niyang mga niya. Dahil hindi nakikita ng bata ang kanyang tatay, akala ng bata, hindi siya nakikita ng tatay niya. Pero ang Diyos ko, minsan ho ganyan tayo. Dahil hindi natin nakikita ang Diyos, akala natin hindi niya tayo nakikita. Sa mga sa eskwelahan, napakaraming kumokopya. Akala kasi ng mga estudyante, kung mo makasaliko yung buntok mo, at then may nakakakit siya, akala mo yung nakakakit. Alam ko ninyo, ang mata ng Diyos higit pa sa CCTV. O dapo ka ras maging heaven, mabigla na ka mo, yung palabas si Lord. Akala mo, higit ang nakakakit mo eh. Akala mo lang may nagkita, pero itutuwi kita. Yan ho ang totoo. At yun ho ang nais kong iwanan sa inyo ngayong gabi ito. Wala kang pwedeng gawin na makakaligtas sa mata ng Diyos. Sapagkat bantay na bantay tayo. Bantay sarado. Hindi ka pwedeng magtago. Wala kang pwedeng itago. Lahat ko ilantad sa kanyang paningin. Manadalangin po tayo ngayon ng mas personal. Sa tiyan ako po basta siguro 5 minutes. Tayo mo lahat ay tumayo. Mag-iiba ko ang klase ng panalangin natin ngayon. Sapagkat lalagyan natin ang panalangin po natin ngayon ng paghingi siguro ng tawad. Kasi sigurado ako marami sa atin ang maraming nagawa. Nakala natin hindi tayo nakita ng Diyos. Pero ang totoo po nakita. Maaaring meron pa po sa atin na nagawa natin na akala mo natabunan na ng panahon. Nalimutan na. Pero alam mo ba ninyo lahat ng ating pagkakasala kailangan nating ihingi yan.